Kinain lang sa ilalim ni Kai Sotto mga kaibigan, ang ganda ng bitaw ng bola. Well mga idol, laban na nga po ng Yokohama kontra dito sa koponan ng San Eneo Phoenix. At nakita nyo naman, nasa first 5 syempre ang ating pambato na si Kai Sotto. So pag-uusapan natin yung naging laban nila, no? Magandang performance na ipakita ng ating pambato na si Kai Sotto sa first quarter ng game. Nakapaglaro po si Kai Sotto ng 5 minuto lamang dito sa first quarter. At meron siyang 7 points, 4 rebounds at 1 assist. Meron ding isang foul. So bakit na nalabas si Kai Sotto sa first quarter ng game? Dahil sa isang foul yan mga kaibigan. So nalimitihan na naman ang minuto ng ating pambato na si Kai Sotto. Maganda so far yung performance si Kai. Yung first 2 points pa nga no, ay nanggaling sa ating pambato na si Kai Sotto. At nakita nyo so far yung depensa malakas din. Pero marami din nagtaka no, pagdating po ng second quarter ng game, 2 minutes pa lang nakakalipas, sinilabas agad ang ating pambato na si Kai. Ilang minuto lang naglaro si Kai Sotto, pero kung makikita po ninyo ay talagang hindi inilalabas si Kai Sotto, no? Less appearance siya dito sa second quarter ng game. Pagdating naman mga idol sa second half ng game, sa third quarter, no, ay kung makikita po ninyo under 7 minutes pa, saka muli nakapuntos ang ating pambato na si Kai Sotto, and under 6 minutes inilabas si Kai. Labas-pasok po ang ating pambato na si Kai Sotto, kaya nawawala yung kanyang momentum sa paglalaro. Imbis na iinit na si Kai Sotto, biglang ilalabas. Papalitan po ni Scott, no, at nakita nyo matagal ibinababad, no, at nakabangko si Kai Sotto. Iba naman yung laruan ni Kai Sotto kung ikukumpara din dito kay Scott, no, magkaiba po sila. Pero sa defense at offense, mas maaasahan ng ating pambato na si Kai. So nagtapos yung third quarter ng game, medyo tambak na nga po dito ang Yokohama, 55 lang sila, 69 naman ang San Eneo Phoenix. Pagdating po sa fourth quarter ng game, kung makikita po ninyo mga kaibigan, no, ay nagkaroon na si Kai Sotto ng 9 points with 6 rebounds at 1 sa early po ng fourth quarter mga kaibigan. Pero nakita nyo naman, nakapagbitaw pa ng isang slam dunk ang ating pambato na si Kai Sotto. Napahiya po itong import ng San Eneo Phoenix, yung number 1 po na medyo mayabang at nang iinit ng ulo kay Kai Sotto. At kung makikita nyo mga kaibigan, no, under 3 o 2 minutes na lang, no, si Kai Sotto po natin malapit na mag double-double. Meron na po siyang 14 points, 9 rebounds, 1 assist at 1 block. And hopefully hindi na nga siya ilabas dahil ilang minuto na lamang yung natitira. Nagkaroon pa ng isang foul ang ating pambato na si Kai Sotto. But so far kung titignan po ninyo, talagang muntikan na makahabol itong Yokohama Bay Corsair. 3 minutes na lamang yung natitira, 71 to 83 na nga po ang score. Kaya naman mga kaibigan, ang sinasabi natin dito, basta si Kai Sotto mabigyan ng mahabang minuto, no, at hindi binabangko ng coach, ay naipapakita ni Kai Sotto yung kanyang tunay na talento, especially kapag mga crucial at intense na nalaban. Dito sa fourth quarter, dito lang nag-shine ng maayos ang ating pambato na si Kai Sotto, kasi nga naman kung hindi binangko si Kai Sotto, no, or mahaba yung kanyang minuto, ay siguradong nakahabol na nung early pa lamang po. Baka nung third quarter pa lamang ay nakahabol na nga po itong Yokohama Bay Corsair. Kasi yung depensa, si Kai Sotto lamang po nakakapagbigay mga kaibigan. Yung rebound talaga na ilang minuto na lang mga kaibigan yung natitira nga po dito sa fourth quarter ng game. Ang ganda pa ng performance ng ating pambato. Hindi na kasi siya inilabas dito ni Coach Aoki Taketo, which is very good. Natuto na etong si Coach Taketo ng Yokohama. Si Kai Sotto, no, meron na pong 17 points, 9 rebounds, malapit na mag double-double at 1 assist at isang block, no. Doon nga po sa fourth quarter, 2 minutes na lamang natitira. And so far kahit hindi man nakahabol ang score, no, or sa score ang Yokohama, natalo man kontra sa San Eneo Phoenix, ay napakaganda naman at mataas ang stats ng ating pambato na si Kai Sotto.